Mga kaibigan, mga kababayan, magandang araw po ng Lunes, September 23, 2024. Meron po tayong update ngayon sa lagay po ng ating panahon. Pero bago ho yan, palike and subscribe po muna ako at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Unahin ko na pong i-update mga kaibigan ang cancellation po ng klase ngayong araw po ng Lunes. Nagdeklara na po ang DepEd at ang CHED ng pansamantalang pagkasila po ng klase at trabaho para po sa tinatawag natin na Filipino Family Day. Bilang pagdiriwang po ng Filipino Family Day, lahat po ng klase at trabaho ng mga mag-aaral kasama na po ang empleyado ay pansamantala pong suspindido ngayong araw po ng Lunes, September 23 at magsisimula po ito alas 3 po ng hapon onwards. So ang ilang eskwelahan sa ating bansa, half day lamang po o yung tinatawag natin na short 10. Hinihikayat po ang lahat na makisama at makipag-participate tayo dito nga po sa memorandum ng ating Pangulo para pagbigkisin po yung pamilya at magkaroon po ng bonding dahil itong mga nakaraan sunod-sunod po ang bagyo at sama ng panahon hindi po nakakalabas ang ating pamilya. So kahit nga po ang city government po ng San Fernando ay nakiisa rin po sa memorandum po ng Pangulo na wala pong klase simula hapon po hanggang onwards na po yan mga kaibigan hanggang sa gabi. Yung may mga night class, may mga afternoon class, wala po kayong pasok. Bukod na po dyan mga kaibigan, meron din po tayong thunderstorm advisory. Moderate to heavy rains po ang mararanasan na may kasamang pagkulog at posibleng malakas na hangin. Dulot po ng hanging habagat ang posible pong tumama dito po sa Metro Manila, Rizal, Laguna, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Pampanga, Bataan, Zambales at Batangas po. At posible pong tumagal ito ng 1 hanggang 2 oras. So sa mga lugar po na yan, makipag-ugnayan po tayo. Kung ngayong umaga po ay wala pong pasok dahil nga po sa hapon wala naman tayo. Kung malakas ang pag-uulan, kung may heavy rainfall warning or yellow alert, mas maganda po na wag na lang po tayong pumasok or makipag-ugnayan tayo sa ating LGU para po sa karagdagang impormasyon at latest po na update. So mga kaibigan, ngayong araw po ng Lunes, wala naman po tayong minomonitor po na bagyo sa loob at labas po ng Philippine Area of Responsibility. Pero meron pa rin po tayong southwest monsoon na nakakaapekto po sa extreme northern Luzon. Forecast weather condition po natin sa area po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, maulap po na kalangitan ang mararanasan ngayong araw po ng Lunes, especially po yan sa hapon po at sa gabi. Mahina hanggang malakas sa pag-ulan, sa gabi po ang posibleng maranasan dahil pa rin po yan sa tinatawag po natin na southwest monsoon or hanging habagat. Samantalang sa area po ng Eastern Visayas, Caraga, kasama na rin po ang Davao Region, posible pong maulap din na kalangitan ang maranasan ngayong araw po ng Lunes. Madalas po yan sa hapon at sa gabi naman po may mahina hanggang sa malakas po na pag-uulan ang ating posibleng maasahan dahil po sa banta ng easterlies o yung mainit na hangin po na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Sa area po ng Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa, posible ding makaranas ng maulap na kalangitan sa hapon, mahina hanggang sa malakas na pag-ulan. Pagdating naman sa gabi, dulot naman po iyan ng localized thunderstorm. Mga kaibigan, inaasahan din po 1 linggo po simula ngayon or to be exact, pagdating po ng September 29 or bago pwede pong mas mapaaga yan, ay pumasok na po yung tinatawag natin na hanging amihan or northeast monsoon na madalas po nanggagaling ito dito po sa bansa ng Siberia, sa China at dumidiretso po papasok po ng Southeast Asia. So apektado po tayo dyan mga kaibigan. Malamig na hangin ang ating posibleng maranasan bago po or pagtapos po nitong buwan ng Setyembre. Inaasahan din na kapag pumasok ang northeast monsoon ay may mga ilang mga bagyo din na posibleng mabuo. Pero unlike po sa hanging habagat, mahina po ang posibilidad nitong hanging amihan na makabuo po ng mga cloud cluster or mga kumpol ng kaulapan. Ito po kasing hanging habagat ay mainit na hangin po na nanggagaling dito po sa may bandang kanluran. Usually kapag kahabagat, mabilis po yan makapag-produce ng cloud cluster or kumpol ng kaulapan dahil nga ito yung may mainit na hangin na may kasamang tubig po.
unlike po dito sa northeast monsoon, malamig na hangin ang ating aasahan mga kaibigan. Pero hindi pa rin natin inaalis ang mga posibilidad within the next 2 weeks no ay posible pong may mabuong sama ng panahon. Especially po pagpasok po ng buwan ng Oktubre, ayon na rin po sa pagtatala ng Pag-asa, posibleng makaranas tayo ng 1 hanggang 2 bagyo. Pero mas less po ito kung ikukumpara natin ngayong buwan ng Setyembre na umabot po ng 5 bagyo no ang pumasok po sa ating bansa. And hopefully nga po kung may pumasok man na bagyo ngayong buwan ng Oktubre ay mahina lamang ito. Kinakailangan din ng tubig ng ating lupa-lupaan mga kaibigan, especially mga magsasaka na nagtatanim, kailangan din po nila ng mas maraming tubig para madiligan po ang kanilang mga halaman no para din po sa ating mga gulay para din mabuhay po mga kaibigan. Kung titignan nyo mga kaibigan, maging alerto na lamang tayo dahil nga po ang inaabangan natin ngayon pagpasok po ng northeast monsoon, magbabago yan, magkakaroon po ng climate change yan mga kaibigan. Kung umulan man, kapag merong northeast monsoon, asahan po ang malamig na hangin. Minsan may kasama po yung hailstorm o yung pag-ulan po ng yelo na maliliit na tipak. No? Medyo mas masakit po yun at mas delikado pero mas lessen naman po yung bagyo na papasok po sa ating bansa. So mga kaibigan, yan lamang po ang update po sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Lunes. No? Happy Monday po. Wala pong pasok sa hapon mga kaibigan. Pwede po tayong lumabas kasama ang ating pamilya. Bayro ugaliin lamang magdala ng payong jacket kapote dahil aasahan natin na maulap na panahon at posibleng pag-uulan bandang hapon. So dyan lamang kayo and please huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat po sa inyong lahat.